katulad ng nag-aabang dyan para sa love life. Nag-aabang din tayo dito sa makakapanayam natin tungkol dun sa gumawa ng survey, di ba? Yung SWS sa mahigit 1,000 respondents, no? 1,200 respondents. Ito daw ay may margin of error na plus minus 3%. Ano? At ang sinasabi kasi dito, all-time low ha, pinakamababa. Yung mga nagsasabi na masaya sila sa kanilang love life. Meron ngang 27% daw ng mga Pilipino ang nakasaksi kasi o nakaranas ng cheating o pagtataksil sa isang relasyon. Kayo ba nakaranas niyan? Team Bulalo, antayin ko ha ang inyong mga... Para magiging Tony Aquino ba ako dito? Aantahin ko yung inyong mga kwento. Ang ating DZBB Text Connect po ha, padala nyo sa akin ang inyong mga komento 0917-594-5941 0917-594-5941. O inunahan na tayo kanina, sabi yung ano tawag mo dito, yung Friday the 13th daw, siya naman ay swerte pagka 13. O tama yan, dapat baliktarin natin, di ba? Huwag tayo maniniwala sa mga bad vibes, sabi nga. Ano pa? Nasa linya na ba natin? Si Miss Agatha Bagay, ang research assistant po mula sa Social Weather Station, so SWS. Good morning po sa inyo, ma'am. Happy and advanced Valentine's Day. Good morning, Ma'am Connie. Happy Valentine's Day na. Oo nga, Valentine's Day weekend pero may Friday the 13th pa tayo. Oo nga po Pero Alright. swerte naman daw yan. Opo, nasa sa atin naman yun, di ba? Kung paano natin yan papaniwalaan at o hindi. Yes. Alright, sabi nga dito maraming nagtaka, di ba? 1,200 respondents nagsabi na hindi sila masaya sa kanilang love life at nakaranas sila, no? Mataas-taas yung 27% ng mga Pilipino na nakaranas daw ng cheating o pagtataksil sa isang relasyon. Ano ho ang tanong ba natin dyan? Baka may konteksto tayo. Kasi po, yung mga naging tanong namin, yun sa mga love life, yearly po namin yan tinatanong. So, tinatanong namin, tinatrack namin kung naging masaya ba sila sa love life nila, kung may love life ba sila, o mas gusto nila maging masaya sa love life nila. And unfortunately po, this year talaga, similar po siya dun sa last year natin, 46 nag-retain po yung masaya sa love life po nila. Tapos, bumaba yung number po ng walang love life from 18 naging 14 po. Tapos, kaso naman, tumaas naman yung mga could be happier with their love life. Tumaas siya ng 4 points from 2024. So, gustong kumbaga meron pang ibuga ang kanilang pagmamahalan. Baka nakulangan pa sila. Okay. Pero nag-expect sila na siguro, may mga standards silang hindi na-meet. And such po. Yung mga cheating na yan, maraming nagtatanong sa atin dito di ba? Kasi sabi nga, hindi naman daw physical, hindi naman nakipagtalik, di ba? Although meron tayo 11% na sinasabing emotional cheating. Sige nga, ano bang pagkakaiba daw niyan? Kasi ngayon, sa age po natin ngayon, syempre, may iba-iba ng forms of cheating kasi sa technology natin ngayon. Pwede mong masabi kasi na hindi siya cheating kasi hindi naman kami nagkita. Nahawakan. Pero, pwede kasi siya, yun, meron tayong cyber cheating. Ayun, Tapos diba? pwede na yung masyado tayong focus sa, kunwari, sa isang bagay, sa isang hobby, sa isang object. Object cheating po yun. So, ayun, kinategorize namin siya into different kinds of cheating na possible na ma-experience po. Pero it's a tie ha, yung 11% para doon sa physical cheating. Ibig sabihin yung nakipagtalik at saka yung emotional cheating. Ibig sabihin, paanong sinabi nyo na romantic feelings ng ibang tao parang ang napukukompromiso dito? Sa physical cheating kasi, ito yung may mga karelasyon talaga. Yung nagkikita sila, nagde-date sila. Pag emotional cheating kasi, ito yung cheating na subtle lang po. Yung kunwari, cheating may mga problema ka na ayaw mong i-share sa partner mo, pero sinashare mo sa ibang tao. Yung mas komportable kang ibigay yung, kunwari, na ikikwento mo sa ibang ka-workmate mo, very close kayo, yung mga problema mo, tapos mas feeling mo na mas gusto ko tong kasama kaysa sa partner ko. Form na po yun ng emotional cheating natin. Ayun. So, very common po siya kasi
minsan hindi natin nasuspatan na, Mm. ay cheating na pala yun. Oo, oo. At bakit ganito ba kayo talaga mag-survey? Detalyadong-detalyado? Kasi meron pa dito yung 6% halimbawa, cyber cheating naman. Cyber cheating. Paki-explain na kasi gusto natin matutunan din. Aba, may mga ganyan-ganyan na Bale nga. po kasi 'pag may mga ganito po kaming survey, kasi first time po naming ni-run Mm. 'tong different kinds of cheating Oo na nga 'to. Yung ginawa naming detalyado. module na 'to, talagang ni-research talaga namin siya kung ano-ano Mm. yung mga Oo. possible kinds of cheating po na meron. So yung cyber cheating 'yan, yung kakasabi ko nga po kanina na dahil nga technologically advanced na tayo, Opo. technologically advanced na din po ang pag-cheat ng mga Oo tao. nga. So Ano yan 'to, yung mga mga gagawa ng porn, mga yung dummy mga ganyan? accounts and such po. Tama ba yun? Tapos Kasama ba dito sa cyber cheating? Kasi sabi nung isa dito, opo, nahuli niya ang ano kanyang po yan? kasintahan na nagpo-porn site. Ibig sabihin, Possible din po tumitingin. Pwede yun. ba Pero yun? pwede din siyang ma-fall under object cheating. Yung kunwari, masyado Ah. silang babad sa mga ganong sites Yun, na wala na nagla-like-like sa silang ibang time para sa babae o yung partner nila. maglalaki. Ano po? Sorry? Nagla-like-like daw, okay, sa ibang babae o sa isang lalaki. Cyber cheating na ba daw yon? Actually, depende po yun sa, sa magkarelasyon. Kasi may Mm. mga tao po na kino-consider siya na cyber cheating. May mga taong hindi siya kino-consider na cyber cheating. Ganun. Okay, Mm. yung object cheating sabi dito, paglalaro ng games, paggamit ng cellphone. Wala Yes nang po. oras na nabibigay kasi sa partner, ganun Opo, ba? yun po yung do'n, yun yung highlight po do'n na wala ng oras para sa Oras. partner natin. Oo, yan ha, para dun sa mga gumagawa niyan. Ingat kayo, baka mahiwalayan Opo, kayo. 5% naman yung financial cheating o yung paglilihim ayan. sa partner ng biniling mamahaling gamit o kaya utang habang, ano ba to? Parang may utang pa tapos yung Opo, paglilihim. yung sinasabi nila wala silang pera, Mm, pero mm. 'pag nakakapag-spend po sila ng pera sa mga ibang bagay o kaya nag-promise sila na meron silang ipupundar kasama nung partner nila ta's hindi sila nag-aambag. Mm, mm, mm. Form of financial cheating din yon. Opo, opo. Grabe na. Talagang pati 4% ng micro-cheating na hagip nyo, ha? Opo, talagang hindi namin Hindi pinalagpas niya 'to kasi pinalampas. gusto talaga naming malaman yung mga hinaing ng mga tao. Naririnig Okay. kasi natin 'yan, 'di ba, yung micro-cheating. Sige, explain mo kung ano yung micro-cheating na Yung yan. mga micro-cheating, eto yung parang mga borderline na kunwari may mga work wife, work husbands, yung mga ganyan. Oo. Tapos yung mga sobrang Tatawagin mo. close na, Di tapos tas eto yung mga, he's just a friend, she's just Oo. a workmate, ganyan po yan. Naku, Kasama grabe. po yan sa Eh, micro-cheating. oh, natatawa ako kasi meron pa dito yung paggamit ng salitang baby, honey o love Opo, sa ibang tao bukod dun sa partner. Yun yung micro-cheating na tinatawag. Yes po, Uy, may mga kinrelate din dito. 'Di ba? hmm. Tinatago din daw yung estado ng relasyon. Ayan Hindi pa, siya yung mga pinapakilala. hindi nagsasabi ng relationship status, Mm. micro-cheating na yun. Micro-cheating na yun. Kasi Ah, puwede po kasi siya kaya siya naging micro-cheating, it's small ways na puwedeng mag-escalate kasi siya sa ibang kinds of cheating. oo, For oo. example, kung tatago mo yung relationship mo, siyempre hindi malalaman ng ibang tao na may partner ka na. So, puwedeng gusto ka nilang puwede ka nilang ligawan or puwede ka nilang akala Oo. nila single ka. Yes, oo. Ito, mataas-taas to ha, 72%. Ang nagsabing Mm. hindi sila nakasaksi. At least naman pala may Mm. mga loyal din. Huwag naman kayo masyado Yes mawala ng po, pag-asa. Hindi sila yes. nakaranas ng pangangaliwa o pagtataksil sa relasyon. That's good Opo. news. Oo. May mga Mm. nagsasabi din. Pero ano naman yung 8% na nakaranas ng dalawa o higit pang uri ng pagtataksil? Opo. Sige. So, bale, yan po Combination. yung mga combined cheating natin. So, syempre, kapag kunwari nagfi-physical cheating ka, minsan may financial cheating ka kasi Oo. kailangan mong itago yung mga purchases mo, mga dates nyo Mm, 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 sa mm. partner mo. So, dalawa na kaagad yun. O Opo. kaya minsan, yung mga nagsi-cyber cheat, tapos combination yan, yung micro-cheating. Kasi, yan, Grabe. yung mga subtle lang, sasabihin nila, wala naman yan eh, wala naman akong karelasyon dun eh. Oo. So may mga ganun talaga, no? Pero Opo, mahalaga na ma-identify. Ito yung sabi mo, opo, unang beses talagang, kumbaga, hinimay-himay nyo, no? Yung mga pagtataksil. opo. Okay. Saka ang mahalaga po Oo. dito is that ma-identify po natin tapos para ma-stop din natin siya
We Oo, spot it and then totoo. we stop it. Kagaya Sabi nga nga, na nabasa ko. pati dun, 'di ba parang ano rin 'yan accountability. Parang yung mga Opo. nangungurakot diyan sa tabi-tabi, 'di ba? Ito naman sa pag-ibig ha, kailangan Yes po. honesty una, no, para ma-repair. Umamin ka. Honesty is the Oo, best oo, policy. umamin ka muna, humingi kang tawad at 'wag mo nang gagawin, 'di ba? Pakita mo talagang tunay ang Yes. pagmamahal. And communication po Mm, tayo with mm. our partner. Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, sa tamang communication with your partner, malalaman nyo din sa isa't isa kung ano yung boundaries po nyo ng kung ano yung cheating. Ay, Para okay. alam mo din kung ano yung mga dapat mong iwasan. Kasi Oo. baka mamaya may na-experience na pala siya na mga, kunwari, micro-cheating Ay, dun sa dati oo. niyang partner. Yung gusto Yes. mong maiwasan. Oo. Kasi alam mo, magandang napapangalanan. Kasi Mm-mm. minsan, ginagawa sa'yo, pero hindi mo akalain, ay, cheating na pala yun. O ikaw pa yung nagdududa sa sarili mo. Oo, Yan ang mga sabi totoo. dito. Ang iniisip mo pa parang Ikaw, nasa isip ko lang lahat oo, yun. 'di ba? Parang ikaw ay kumbaga nagbibigay pa Mm. ng dilema Nagagaslight sa pa sarili natin mo. ang sarili natin. Correct. Mula kay 0555, sabi niya, it's all cheating. Kahit saan mo pa i-categorize, depende yan sa moral Mm-mm. values ng isang tao. Sa kanya naman daw, di niya daw na-experience ang pangangaliwa sa kanyang husband Opo. dahil 33 years na silang kasal and counting. Sana Congratulations! all. Sana all! Ha? Galing naman 0555. Ayan. Ito pong sinasabi dito na, naku, may mga ano dito, hugot. Pag sinabing yung lalaking nagsabi na taken na, pero pinatos pa rin ng babae, kaya pumatol din. In other words, kabit yung babae, ganun ba? Mm-mm. Pumatol din si boy. Saan daw kabilang yon? Sa idolatry na yun. Cheating pa rin po yun. Talaga, 'di ba? Sa Biblia pa nga 'yan eh. 'Di ba? So talagang 'yun ang walang moral values naman 'yon. Sabi nga dito nung ni 0555. Oo. So parang yung mga sinasabi na meron na naman dito na padala. Parang ilan lang po kaming lalaki na loyal at hindi easy to get sa kalad ka rin. Nagtatanggol sa sarili. Yan, sige. Pero ito nga, sa ngayon, 43% ang nagsasabing maari pa daw mabalik ang tiwala sa relasyon. Kasi alam nyo, sabi nga dito ng ating mga timbulalo, pagka nasira ang relasyon dahil sa pangangaliwa, 'di ba? Masakit, emotional trauma ang katumbas daw niyan. Kaya mahirap balik ng tiwala. So pero sa inyo pong survey, 43%, no? Hindi naman umabot lang ng 50% ito. Pwede pang 43. mabalik. Oo, sabi. At least may hope pa sila, no? May Opo. pag-asa. Siguro ito po yung maganda kasi alam natin na may mga nagtitiwala pa din at may handa pa ring umibig kahit na nasaktan sila. Umibig sa parehong tao o sa ibang tao na? Sa parehong tao na po sana. Sa parehong tao. Kasi 36% ang nagsabi na hindi na ito'y maibabalik. So, ayaw na. Give up na, no? 36%. Marami-rami rin, ha? Talagang Opo, madami-dami. Oo. At yung hindi makapagpasya, 19% naman. Ha? Ano to? Parang iisipin pa nila, sabi nila sa inyo? Nakadepende pa po ata sa gagawin nung tao kung mababalik pa po ba yung tiwala o hindi. Ayan naman. So, naku, maraming salamat sa pagbibigay sa amin. Salamat Ma'am din po, Ms. Agatha, Connie. oo, ng inyo pong detalyadong survey information na ito tungkol sa pangangaliwa o sa pag-ibig, no, na nararanasan. Ito pong Valentine's Day. Maraming salamat po sa inyo, Miss Salamat, Agatha. Ms. Connie. Ayan, maraming naliwanagan. I hope nabigyan ng terminolohiya ang mga na-experience nung iba, 'di ba? Ay, cheating na pala 'yon. May cyber cheating, object cheating, o problema pa ng mga pagde-deny ng mga relasyon. Alam nyo na saan kayo belong.